Nagpulong sa sidelines ng APEC Summit sa South Korea sina US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping. Ayon kay Pangulong Bongbong Marcos, malaki ang magiging impluwensya nito sa takbo ng summit. At mula po sa Busan, South Korea, nakatutok live si Bernadette Reyes. Bernadette. Vicky, sa South Korean city ng Gyeongju magpupulong ang mga leaders ng APEC o mga leaders para po sa gaganapin nga po dito na APEC Economic Leaders Meeting sa South Korea. Free trade o malayang kalakalan ang isa sa mga pangunahing pinag-uusapan sa APEC. Kaya naman malaki raw ang magiging epekto sa pag-uusap ng naging paghaharap ng dalawa sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo, ang China at ang Amerika. Bago umalis ng bansa si Pangulong Bongbong Marcos, malinaw na sa kanya kung anong huhubog sa magiging takbo ng pag-uusap sa APEC Summit. Sa kanyang departure speech sa Villamor Air Base, sinabi ng Pangulo na inaabangan na magiging resulta ng pag-uusap ni US President Donald Trump at Chinese President Xi Jinping, leader ng pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. The results of those meetings will color and influence everything that we will be doing in the APEC meeting. It is the world is watching because this is the source of the largest shock that has entered into the world trade system. Nagpulong kanina sina Trump at Xi sa sidelines ng 2025 APEC Summit. Matatandaang mula nang muling maupo bilang president, nagpatupad si Trump ng malawakang tariff at iba pang hakbang na labis na ikinabahala ng trading partners nito, kabilang ang Pilipinas. We have to see what the agreements will be coming out of these meetings between President Xi and President Trump. Those will certainly color everything that we will be talking about in this APEC, because the agreements or the arrangements that are made between two of the largest economies in the world will certainly affect every single citizen of the world. That is what we need to understand, and that is why the world is watching and waiting, as we are. Ngayong hapon, pagkatapos ng kanilang pulong ni Xi, inanunsyo ni Trump na pumayag siyang ibaba ang taripang ipapataw sa Chinese product na inaangkat ng Amerika. Gagawin itong 47% mula sa 57%. Kapalit nito ang pangako ni Xi na crackdown sa illegal na kalakalan sa fentanyl, isang nakaka-addict na gamot na ayon kay Trump ay pangunahing sanhi ng pagkamatay sa overdose ng mga Amerikano. Dumating si Pangulong Marcos ngayong hapon sa lungsod ng Busan dito sa South Korea kasama ang Philippine delegation. Una niyang aktibidad, makipagkita sa Filipino community dito. Ayon sa Department of Foreign Affairs, mahigit 70,000 Pilipino ang naninirahan sa Korea at mahigit kalahati dito ay mga OFW. Vicky, kasama ng Pangulo sa pagtitipon kaharap ang Filipino community si First Lady Lisa Araneta Marcos at ang Philippine delegation. Pero habang pinapakilala sila, ganito ang nangyari. Pakinggan po natin. Andito po ang ating trade Sobra naman yung introduction mo, Chris. Ba't kami? Wala kaming ganyan nung in-introduce kami. Sandali lamang yan, Vicky, at sa pagpapatuloy ng talumpati ng Pangulo ay hatid niya magandang balita na simula sa susunod na taon ay magkakaroon rin ng Philippine Consulate dito sa Busan. Sa ganitong paraan ay magiging mas madali raw para sa mga Pilipino dahil hindi na nila kailangan bumiyahe pa ng malayo sa Seoul para sa kanilang mga kinakailangang serbisyo. Live mula dito sa Busan, South Korea, Bernadette Reyes para sa GMA Integrated News. Balik sa inyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Bernadette Reyes.